Bago tayo magsimula sa ating kwento, pwede mo bang i-comment kung taga-saan ka para malaman din namin kung saan nakarating ang video namin? At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo naman kalimutan pindutin ang subscribe button at isabay mo na din ang kampanang maliit para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. Ang pamagat ng kwento ay Ang Negosyanteng Mayabang. Sa gitna ng lungsod ng San Fernando ay nakatayo ang isang building, 30 palapag. Pagmamay-ari ni Carlo, isa siya sa pinakamayamang tao sa rehiyon. Kapag naririnig ng mga empleyado ang kanyang pangalan ay agad silang kinakabahan. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa takot. Mabilis siyang magalit, mabilis siyang mang-insulto. At para sa kanya ang mahihirap ay mga taong tamad lamang. Isang umaga ay may janitor na aksidenteng nabangga ang kanyang mamahaling mesa. Nalaglag ang isang florera. Nabasag ito. Nagpula ang mukha ni Carlo. Wala kang silbi, sigaw niya. Alam mo ba kung magkano yan? Halos maiyak ang matandang janitor. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Carlo. Kuya, hindi maganda ang ginagawa mo, sabi ni Cherry. Ngunit tumawa lamang siya. Ang mababait ang inaapi. Sila ang natatalo. Isang araw habang nasa meeting ay bigla siyang nahilo. Nanlamig ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit binalawala niya iyon. Lumipas ang ilang linggo. Mas madalas siyang mapagod. Hindi makatulog. Nawawala ng gana. Pumapayat. Nagpasuri siya. Pagbalik ng resulta ay seryoso ang doktor. Carlo, kailangan nating mag-usap. Natuklasan nilang mayroon siyang malubhang karamdaman. Isa sa mga sakit na mahirap gamutin. Natahimik siya. Parang tumigil ang mundo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi pera, hindi negosyo, kundi kamatayan. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Hindi na siya makapag-isip. Hindi siya makatulog. Tuwing gabi ay iniisip niya, ano ang mangyayari sa akin? Makalipas ang ilang araw ay napaluhod siya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagdasal siya. Naalala niya ang mga taong kanyang sinaktan, ang mga empleyadong kanyang pinahiya, ang mga mahihirap na kanyang minata. Lumalala ang kanyang kondisyon. Madalas na siyang nasa ospital. Sinubukan ng mga doktor ang lahat. Ngunit kakaunti ang pagbabago. Maging ang mga doktor ay nag-aalala. Dinala siya sa intensive care unit. Naghihintay ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang halos wala nang malay si Carlo, may isang babaeng pumasok sa kanyang silid. Hindi siya kilala ng mga nurse. Hindi siya kilala ng mga gwardya. Lumapit ang babae at iniabot ang isang maliit na bagay na nakabalot sa puting tela. Hindi ito ipinakita ng malinaw. Maliit lamang ito at personal na alaala o paalala. Hawakan mo ito habang nagdarasal. Mahinahon itong sabi, magpasalamat ka bago matulog at magpasalamat kapag gising. Pagkatapos magsalita, bigla itong umalis at hindi na muling nakita. Sinunod ni Carlo ang bilin. Tuwing gabi, tuwing umaga, nagdarasal siya at nagpapasalamat. Unti-unti niyang naramdaman ang kapayapaan. Hindi na siya nagrereklamo, hindi na siya galit. Napansin ng mga doktor ang kanyang pagbuti. Nakapaglakad siya ng ilang hakbang. Mas bumuti ang kanyang kalagayan. Makalipas ang ilang buwan, nakauwi siya. Ibang tao na siya. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga taong kanyang nasaktan. Nagtatag siya ng charity foundation. Sinubukan niyang hanapin ang misteryosong babae. Ngunit walang nakakakilala rito. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung sino siya. Mas pinili na ni Carlo ang simpleng buhay. Tumulong sa kapwa, nagbigay ng trabaho, naglingkod sa komunidad. Makalipas ang maraming taon, habang nakaupo siya sa kanilang hardin at pinagmamasdan ang pagsikat ng araw, napangiti siya. Naalala niya ang dating Carlo. Mayaman, makapangyarihan, ngunit walang kapayapaan. Ngayon,
Maaring hindi na siya kasing abala ng dati, ngunit masaya siya. Tahimik, mapagpasalamat, at mabait. Naunawaan na niya na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, hindi negosyo, hindi kapangyarihan, kundi ang mabuting puso, pananampalataya, at ang kakayahang magmahal sa kapwa. At sa bawat paggising niya sa umaga, ginagawa pa rin niya ang bilin ng misteryosong babae. Magpasalamat, magdasal, at maging mabuting tao. Ang mga aral ng kwento ay, ang pagmamataas ay maaaring magdala ng tagumpay sa paningin ng tao, ngunit ang kababaang loob ang nagdadala ng tunay na kapayapaan sa puso. Kapag dumating ang pinakamadilim na pagsubok sa buhay, doon natin madalas natatagpuan ang pinakamahalagang aral at pagbabago. Hanggang dito na lang ang kwento ni Carlo. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli. Please like, share, and subscribe.